hayop. Sa itaas ng matangkad na gusali, isang sinag ng liwanag ang biglang lumipad palabas. Nalaman ni Wayo ang agarang sitwasyon at nagmadaling nagtipon ng kanyang lakas upang lumipad sa ere, patungo sa command talisman na lumulutang sa itaas ng martial arts stage. Inabot niya ang kanyang kamay, nag-iisip sa kanyang sarili, hinding-hindi ko papayagan na ma-activate ang teleportation array. Gayunpaman, hindi. Makalapit si Wei sa teleportation command at naitaboy pabalik ng aura ng formation diagram na nagdulot sa kanya ng paghiyaw at pagpanik, tapos na. Nakita ang dalawang patriarka ng marangal na pamilya na nakatayo sa ibaba, likod sa likod, ipinagdikit ang kanilang mga kamay at nagtitipon ng espiritual na kapangyarihan upang makipagsabuatan sa dalawang prinsipe ng dakilang Shin sa kanilang plano na agawin ang trono. Galit na sumigaw si Weiju, Patriarka Wang. Patriarka Lin, kayo ay mga traidor, nakikipagsabuatan sa kaaway. Ang patriarka ng pamilyang Wong ay hindi pa rin tumigil sa kanyang mga kilos, sumulyap at buong determinasyon na sinabi, nakarating na sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Tumingin din ang patriarka ng pamilyang Lin kay Weso at nagpatuloy, sa pamamagitan lamang ng paghuli sa inyong lahat sa isang iglap masusolusyunan ang mga problema sa likuran ninyo. Itinaas ni Xiao Xuan ang dalawang daliri, inaktibo ang espiritual na kapangyarihan at ngumisi na nagtatanong, hulihin kaming lahat sa isang iglap. Kayo lang dalawa, halos hindi pa kumukupas ang boses ni Xiao nang isang malaking pormasayo ng bilog na espada ang namukadkad sa likuran niya. Para itong isang nakakatuwang rave party ng matatalinong intensyon ng espada na naghihintay ng hudyat upang magdulot ng kaguluhan. Ang dalawang matandang lalaki mula sa mga marangal na pamilya ay nakakita nito at agad na nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Tahimik silang nagpanik. Pagkatapos, biglang umakyat ang espada na parang gintong paputok na lahat ay nakatutok sa lilang harang na nakapalibot sa dalawang matanda. Ang atakeng ito ay parang isang ulan ng bulalakaw na bumabagsak sa earth. Sobra-sobra ang atake. Ang atake ay malupit na malakas at nakakatakot. Hindi nagtagal, nagsimulang pumutok ang lilang harang. Naririnig mo ang malakas na tunog ng kaluskos ng walang tigil. Ang patriarka ng pamilyang Wong na nakulong sa loob ng key bubble ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang manatili. Galit na galit din siya, nagmumura. Peste, sa tabi niya, ang patriarka ng pamilyang Lin ay frantically na nagbubuhos ng mas maraming espiritual na enerhiya sa harang, handang ipusta ang kanyang matandang buhay dito. Galit na galit siya, ngayon ay magtatagumpay tayo o mamamatay na nagpupumilit. Paano tayo matatalo sa isang nobody na lumabas sa kung saan? Ang espada ni Xiaowan na parang bagyo ay damaloy sa hukbong rebelde na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ang mga pagsabog ay humalo sa takot na sigaw ng mga goons na nagpabalik sa mga mukha ng dalawang prinsipe ng dinastiyang Qin sa kulay abo sa takot. Sumigaw ang pangalawang prinsipe, nagpapanik, ano ba? Samantala, sa mataas na tore, si Weiju na nagbabantay sa Qin Emperor ay nagtanong ng may pag-aalala, dapat ko bang tawagin ang monghe upang protektahan ka? Pinaningkita ng emperador ang kanyang mga mata sa nagngangalit na labanan, nakita na si Xiao Xuan ay higit pa sa kayang humawak sa mga mapaghimagsik na punk na ito ng mag-isa. Kalmado niyang iwinagayway ang kanyang kamay, huwag. Hayaan ang monghe na magbantay sa labas ng lungsod. Malamang na hindi siya kailangan dito. Si Xiaowan ay nasa zone pa rin, nagpakitang gilas sa kaliwa at kanan. Lumukso siya sa ere, isang iwagayway ng kanyang kamay ang lumikha ng isang napakalakas na ginintoang espada na parang karit ng Grim Reaper, handang durugan ang sinumang tumingin sa trono ni Ying Jingyu. Ang pormasayon ng espada sa ibaba ni Xiao Xuan ay isa ng malaking buhawi na patuloy na naglalabas ng hindi mabilang na malalakas na ginintoang stream. Mayroon itong nakakatakot na kapangyarihan sa pagkalat. Sinakop nila ang mga katawan ng kanyang mga kaaway na ginawa silang parang isda na nahuli sa lambat, pinuksa silang lahat sa isang galaw. Nakita ang nangingibabaw na laro ng espada ni Xiao Xuan, ang unang prinsipe ay sandaling natulala, nagpapanik at nagtataka, saan galing ang lalaking ito. Ang pangalawang prinsipe, napagtanto na ang sitwasyon ay hindi matatag at nagbabanta sa buhay, mabilis na lumingon upang tumakbo, sumisigaw sa kanyang nakatatandang kapatid, kalimutan mo na ito. Takbo para sa iyong buhay. Tiningnan ni Xiao Xuan ang dalawang duwag sa ibaba, isang mapanlait na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi habang malamig siyang sinabi, naisip mong tumakbo ngayon.
Sa sandaling natapos siya magsalita, dalawang agos ng espada ang direktang tumagos sa dalawang prinsipe habang sila ay tumatakas, na nag-iwan sa kanila ng sapat na oras upang huminga ng masakit bago sila namatay. Sa sandaling ito, ang command talisman na kumokontrol sa teleportation array ay biglang naglabas ng ginintoang espiritual na liwanag na sinamahan ng tunog na parang hangin. Tumangala ang patriarka ng pamilyang Lin, tila kinikilala ang sitwasyon at malamig na umungol. Pagkatapos, ang talisman ay naglabas ng isang kisap ng puting liwanag na parang kuryente, kumukonekta sa teleportation array sa ibaba. Ang lilang aura na nakapalibot sa porma sayon ay nagsimulang mag-iba ng marahas. Nagsimula itong umikot pa kanan, naglalabas ng mga kidlat na parang baliw. Isang nakakasilaw na maliwanag na lugar ang lumitaw sa gitna ng bilog na nagdulot sa mga nasa plataporma sa ibaba na tumangala ng nanlalaki ang mga mata. Lubos na pagkalito, tanong ng isang tao sa takot, ano yan? Ang patriarka ng pamilyang Wang ay mayabang na sinabi sa matandang lalaki sa tabi niya, sa kabutihang palad, na-activate na ang teleportation array, 10,000 tropa ang darating agad. Pagkatapos ng kanyang mga salita, hindi mabilang na mga sinag ng Whiteling Wuang ang bumuhos mula sa teleportation formation na parang paputok. Dala nila ang hindi mabilang na mga katawan, lahat ay bagbog at pasa, bumubuhos na parang talon. Ang 10,000 tropa ng Lion Empire ay wala ng iba kundi mga sirang, putol-putol na pupi na nakahandusay sa lupa bago ang natulala na tingin ng mga matatandang patriarka. Ang patriarka ng pamilyang Lin ay nauutos sa hindi paniniwala, bakit kayo? Kinamot ng patriarka ng pamilyang Wang ang kanyang noo sa pagtataka at nagtanong, paano kayo napunta sa ganito? Isang sundalo na may mukha na namamaga na parang puffer fish, nanginginig pa rin na parang dahon, ay nauuto, hindi namin alam kung ano ang nangyari. Isang higanteng gininto ang kamay ang bumaba mula sa langit. Hindi kami makalaban, siguro, nagalit ang langit o kung ano. Iniisip ang na-end soul cultivator na naglilingkod sa Dokkan Emperor, agad na napagtanto ng mga patriarka ng pamilyang Lin at Wang kung ano ang nangyari. Nagsimula silang magpawis, nakanga nga ang kanilang mga panga at nanlaki ang mga mata habang sumisigaw sa tunay na takot, ang gintong kamay na iyan. Iyan ang hatian mirror ng Zangla. Lumundag si Xiaoshuan mula sa arena, ibinaba ang espada sa kanyang kamay, at sa isang pag-iling ng kanyang baba patungo sa dalawang matandang aristokratikong pamilya, malamig siyang nagtanong, tapos na ang inyong mga death wishes, o? Kung gayon, kikilos ako. Pagkatapos ng kanyang sariling sesyon ng tanong at sagot, bumaling si Xiaoshuan at nagpakawala ng isang perpektong arko ng enerhiya ng espada na hamampas sa dalawang patriarka. Hindi man lang sila nagkaroon ng oras upang sumigaw bago sila tinamaan. Hindi makatayo sa matalim na espada, bumuga sila ng dugo, umaalingaw-ngaw sa sakit. Ang kanilang mga kamay ay walang silbi na nagkakamot. Ang kanilang mga mukha ay baluktot sa labis na sakit at ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagbagsak habang sila ay nakatayo sa pagbagsak sa lupa. Matapos durugan ng dalawang patriarka ng mga pamilyang Lin at Wang, elegante na lumapag si Xiaoshuan at tumingin sa Dokkan Emperor na nag-uulat, kamahalan, naharap na ang mga rebelde. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang bundok ng mga patay na sundalo na nakalatag na parang dam na humahawak sa isang baha. Pagkatapos ay sumulyap siya sa gilid, nagpakita ng ngiti at sinabing, maaaring magpatuloy ang koronasyon. Sinakop ng tingin ni Xiaowan ang mga nakapalibot na opisyal at marangal na pamilya at inutusan, ano pa ang hinihintay ninyo? Salubungin ang bagong emperador. Isang opisyal ang tumingin sa paligid sa iba pang mga uhaw sa kapangyarihan na umaasang makahanap ng suporta o oposisyon, ngunit nakita na ang lahat ay nagbubulag-bulagan, nag-aalangan siyang nagsalita. Nakita na hindi siya makakabilang sa sinuman, lumuhad ang opisyal at kasama ang iba pa sa ibaba. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang hiyawan ng lahat ng mamamayan ng Dotchen, mabuhay ang emperador. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Matapos kilalanin ng lahat, dahan daw ang umupo si Xiang Yu sa trono at malakas na sinabi, inihayag ko na mula ngayon, aalisin ang pagmamana ng aristokrasya at aalisin din ang mga titulo ng mga nakaraang aristokratikong pamilya. Nagulat ang mga opisyal sa ibaba nang marinig ito. Tumungo sila sa mataas na palapag sa itaas na may mga mukha na labis na nagulat at sumigaw sa pagtataka, ha? Ngunit alam na ang lahat ay nasa lugar na,
Wala silang magawa kundi ang sapilitang ipagdikit ang kanilang mga kamay at magalang na sumagot, sinusunod ko ang imperial na utos. Maraming araw pagkaraan, sa pansamantalang base ng Hongmang sect, nakaupo si Liu Mikir na nakakross ang mga binti sa isang upuan, isang kamay na nakasandal sa mesa, kinakamot ang kanyang tainga at bumubuntong hininga ng naiinip. Kailan tayo babalik? Napakainip dito. Ang buhok ko ay malapit ng hamaba hanggang sa aking puwit. Nakaupo si Xiao Xuan sa tabi niya, casual na umiinom ng tsaa, walang sinasabi. Dahan daw ang sumabat si Zuan Heavenly Maiden, malapit na, malapit na. Biglang tumunog ang pagbukas ng gate. Nakita ni Xiao Xuan si Lei Jianfang na lumitaw sa pintuan, ngumisi at sinabing, "Oh, nandito na siya." Lumakad papasok ang pinuno ng Wanfang sect at agad na lumuhod, ipinagdikit ang kanyang mga kamay bilang pagbati, ikinagagalak ng disipulo ang Shifu. Sa sandaling ito, nagpakita rin ang system panel ng updated na impormasyon tungkol sa bagong disipulo, pangalan, Lei Jianfang. Pagkakakilanlan, ika-4 na tunay na disipulo. Kakayahan, 300. Potensyal, 300. Talento, wala. Sumulyap si Xiao Xuan sa lalaking disipulo at nag-isip sa kanyang sarili, totoo nga, ang mga disipulo na may espesyal na kwalifikasyon ay hindi bobo. Nandyan sila sa lahat ng dako. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay nakasalalay sa hinaharap. Walang makapagsasabi ng sigurado. Pagkatapos ay lumakad si Xiao Xuan at buong pagpapakumbaba na sinabi, hindi na kailangan maging magalang sa pagitan ng master at disipulo. Ito ang iyong unang pagkakataon sa pintuan at ako, bilang iyong master, ay hindi maaaring maging kuripot. Itinuro ni Xiaowan ang dalawang daliri sa pagitan ng mga kilay ni Lei Jianfang upang ihatid ang mga pagsasanay at sabay na sinabi, narito ang ilang pagsasanay na maaari mong pag-aralan, at tuturuan kita ng pribado mamaya. Pagkatapos nito, isang gininto ang aura na parang buhawi ang lumabas mula sa kanyang braso at nagsimulang magbago sa cerebral cortex ni Lei Jianfang. Ang mga agos ng enerhiya ay parang kidlat na nagdulot kay Lei Jianfang ng paghiyaw sa sakit, ngunit nang maramdaman niya ang malaking halaga ng kakayahan ng na-absorb, sumigaw si Lei Jianfang sa gulat, mayroon ditong hindi bababa sa 50 set ng pagsasanay, at ang pinakamababa ay mid-rank din ng Earth, at mayroon pang mas detalyado kaysa sa naipon ko sa Wanfang sect sa loob ng maraming taon. Kasabay nito, nagpakita rin ang system panel ng bagong notification, natuklasan na ang host ay nagbigay ng kabuuang 57 lihim na pagsasanay sa kanyang mga disipulo, dinodoble ang reward para sa pasasalamat at nakakakuha ng isang pagsasanib ng mga pagsasanay ng isang beses. Hindi makapaniwala si Lei Jianfang sa itinuro sa kanya ni Xiaowan. Naisip niya sa takot, anong uri ng halimaw ang sinamba ko bilang aking master. Iwinagayway ni Xiao Xuan ang pamaypay sa kanyang kamay, tiningnan ang lalaking disipulo at kinumo ang kanyang mga labi, nangyari lang na nandito rin ang iyong ikatlong senior sister. Huwag kang masyadong mabagal. Sinabi niya sa kanyang sarili, ito ay isa pang pagsasama ng mga pagsasanay, kaya kailangan kong pag-isipan ng mabuti kung paano ito gagamitin. Sa oras na ito, sa labas ng gate, pinamunuan ni Wayo ang entourage na nagdadala ng palanquin na dahan-daang papasok, na sinundan ng boses ng mensahero, dumating na ang kanyang kamahalan. Makalipas ang isang sandali, ibinaba ang palanquin at lumabas si Ying Shangyu. Sumunod sa kanya si Weiju at Chong Iling Daoren. Sumabat din ang mga tao ng Hongmang sect, maligayang pagdating, kamahalan. Lumakad si Ying Shangyu patungo kay Xiao Xuan, magalang na ipinagdikit ang kanyang mga kamay at yumuko, pagbati, Shifu. Itinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan siya at sinabi, ayos na, hindi na kailangan ng formalidad. Sabihin mo na lang ang gusto mong pag-usapan. Narinig na si Xiao Xuan ang unang nagsalita, hindi na kailangan ni Yinghua na maging reserved at diretsyong sinabi, hindi ko alam kung naaalala pa ni Shifu. Nang binanggit namin ng lahat ang National Fortune Assembly, ang Longyan Upper Kingdom ay nagnanakaw ng national fortune ng mga umaasa na bansa at gusto ng labanan hanggang kamatayan sa National Fortune Assembly. Naalala niya ang 10,000 elite na sundalo na nakipagsabuatan sa kanyang dalawang matatanda sa isang sabuatan ng paghihimagsik. Pagkatapos ay nagpatuloy ng seryoso, bagaman nabunyag ito sa pagkakataong ito, humihina ang Great Qin araw-araw. Mahirap makatakas sa itinakdang kapalaran. Ang pinakamahusay na paraan ay ang lumahok sa National Fortune Assembly,
lumikha ng reputasyon upang ang Lion Upper Kingdom ay hindi maglakas loob na maging walang galang sa amin. Nagpakita si Xiao Xuan ng pag-aalala at nagtanong, ano ang tiyak na mga patakaran ng National Fortune Assembly na ito? Naalala ni Ying Shengyu ang nakaraang organisasyon at matiyagang nagpaliwanag, batay sa karanasan noon, kadalasan ay nagpapadala ang Upper Kingdom ng mga kinatawan upang lumahok. Bawat dependent country ay nagpapadala ng 5 tao. Ang kinakailangang paglinang ay na-end soul stage o mas mataas. Nagtanong muli si Xiao Xuan, ilang tao na ang napili. Ngayon, sa sandaling natapos siya magsalita, lumabas si Chungling Daoren, ngumingiti na parang bulaklak, naglalabas ng kanyang maputing ngipin at nahihiyang kinamot ang kanyang ulo at sumagot, ang mahirap na dawas na ito ay binibilang na isang tao, at inimbitahan ko rin si Junior Brother Lee, sa totoo lang. Malamig na nakatayo si Lai Jianfang, nanlilisik ang tingin sa kanya at sinabing, hindi nakapagtataka na nakatingin ka sa akin mula pa noong Myriad Dao Grand Meet. Hindi nagpakita ng pagkadismaya si Chongling Daoren sa akusasyon ngunit nagbigay ng thumbs up at sinabi na may pagtawa, ha? Matalino talaga si Lea. Bumaling si Lai Jianfang kay Xiao Xuan, ipinagdikit ang kanyang mga kamao at nagtanong ng kanyang opinyon, dahil nagpadala ako ng mga disipulo ng Hongmang sect, susundin ko ang mga tagubili ni Shifts, kung hindi ay hindi magsasalita si Lima. Sumulyap si Xiao Xuan sa kanyang disipulo at madali itong pinayagan, kung gayon, subukan mo. Ituring mo itong biyahe sa Upper Kingdom para magsaya. Pagkatapos ay sumulyap siya sa kanyang ikatlong disipulo at nagtanong, Jingyu, gusto mo bang maging babaeng emperador ng Upper Kingdom? Naisip ni Chong Iling Daoren na nagsasalita ng walang kaparirikan si Xiao Xuan at pinagpapawisan ng husto. Nagpapanik at sumabat, isang babaeng emperador ng Upper Kingdom. Bago pa man sabihin sa amin ang inyong kamahalan na gawin namin ang lahat, hindi naman sinabi na ang layunin ay tapakan ng Upper Kingdom. Sumagot si Ying Shengyu sa mga salita ni Xiao Xuan na may lubos na pananampalataya. Napakabigat para sa Great Qin na makatipa ng 5 na End Soul Cultivator upang lumahok ngayon. Hindi ako naglakas loob na magsalita ng walang kaparirikan, ngunit kung sinabi ni Shifu, ang disipulo na ito ay natural na naniniwala na kaya ni Shifu. Napagtanto na ito rin ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang prangkahan na ipahayag ang kanyang pagnanais na manakop ng mas mataas, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Ying Jingyu, gusto ko. Hindi lang gusto kong maging babaeng emperador ng Upper Kingdom, kundi gusto ko ring maging babaeng emperador ng Immortal Court, maging ang babaeng emperador ng Upper Court. Sana ay matulungan ako ni Shifyo. Ipinikit ni Xiaowan ang kanyang pamaypay at itinago ito sa kanyang kamay, ipinapakita ang kanyang kagustuhang tulungan siyang magtagumpay at sinabing may kumpiyansang ngiti, kung gayon, una, kailangan nating magtakda ng maliit na layunin, gawing Upper Kingdom ang Great Qin. Habang si Ying Shengyu at ang iba pa ay masiglang nag-uusap tungkol sa National Fortune Assembly pati na rin ang kanyang pagnanais na lumipad ng mas mataas, biglang lumapit si Yayan at sinabing, napakasigla talaga ng Hongmang sect na ito. Nagtataka ako kung makakasali ba si Ye. Ibinalik ni Ying Shengyu ang kanyang mukha at sumigaw sa gulat, Ye Fan. Bakit ka nandito? Tiningnan siya ng lalaki na may mapagmahal na mga mata, ngumisi ng mapilyo at sumagot, haha. Nagkalkala ako sa aking mga daliri at nalaman ko na ito ang oras na kailangan ako ni Xinwei. Kaya agad akong tumakbo dito. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao na may espiritual na kapangyarihan, bahagyang ngumiti at buong tapang na naghula, kung hindi mali si Ye, kailangan ninyo ng isang Nant Soul powerhouse upang lumahok sa National Fortune War, tama. Pagkatapos ay tumayo si Yayon ng tuwid, inilabas ang kanyang mga kamay, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa malakas na espiritual na kapangyarihan na nagdadala ng aura ng ikalimang antas ng Nant Soul at ngumiti ng kumpiyansa. Kaya, ano sa tingin mo sa akin? Hindi magamit ni Weiju ang kanyang paningin upang obserbahan, kaya't nakaramdam lamang siya gamit ang kanyang iba pang pandama. Ang pamilyar na pakiramdam ang nagpatulala sa kanya, ang aurang ito. Pagkatapos ay bumulong siya sa tainga ni Ying Shengyu, kamahalan, ito ang misteryosong powerhouse na nakita ni Matandang Zhang sa malawak na salamin ng langit ilang araw na ang nakalipas. Sumulyap siya kay Yunan, tahimik na bumantong hininga sa kanyang puso, ang taong ito ay talagang hindi simple. Gayunpaman, lumakad pa rin si Ying Shengyu patungo kay Yan, itinuro siya na nagpapanggap na umuubo at sinabi, halika,
hayaan mong ipakilala ko sa lahat. Ito si Yan, isang rogue cultivator. Hindi pa matagal, nang mapasuko ko si Hang Pai, inalagaan niya ako. Masaya siyang pumayag ng walang anumang pagdududa na payagan siyang sumali sa line-up ng kompetisyon. Kung handang lumahok si Batang Master Ye, sumama ka sa amin. Lumapit si Ying Shengyu kay Xiao Xuan, ang kanyang mukha ay nagniningning ng inosente at nagtanong, nagtataka ako kung ano ang iniisip ni Shifu. Tiningnan ni Xiao Xuan ang kakaibang lalaki, naalala ang kwento na ikinwento ni Ying Shengyu, dahan-daang hinimas ang kanyang mga labi nang nag-iisip, siya. Hindi ba yan ang kakaibang tao na lumitaw sa espasyo ng Emperor Tablet at nagpaalala sa kanya na huwag palampasin ang Dragon Key na binanggit ni Shinga pagkatapos umalis sa espasyo ng Emperor Tablet? Kabaligtaran, si Yan ay nagpakita ng inosente at walang pinsalang mukha, nakangiti ng magiliw at bumati kay Xiao Xuan, kaya ikaw pala ang Shifu ni Xingyu. Ipinatong niya ang kanyang kamay patungo kay Xiao Xuan, pinananatili ang peking ngiti sa kanyang mga labi habang lumilikha ng perpektong dahilan para sa kanyang paglitaw. 5 taon na ang nakakaraan, nilabanan ni Xiang Yu ang baha at iniligtas ang aking bayan. Mula noon, lagi ko na siyang hinahangaan. Ngayon, pumunta ako sa Great Qin para lang humanga sa kanyang estilo, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganitong problema. Hinawakan ni Xiaowan ang kanyang kamay, itinaas ang kanyang mga labi sa isang mapanuksong ngiti, nagpapanggap na humanga at nagtanong, ganoon ba? Ngunit ang kanyang puso ay napapalibutan ng mga tandang pananong at mataas na pagdududa sa oras na ito. Nagkataong dumating sa Great Qin at nakatagpo ang Myriad Dao Grand Meat, at nagkataong hindi alam kung paano makapasok sa misteryosong espasyo kasama si Xinhua, at ngayon nagkataong biglang lumitaw upang lumahok sa National Fortune War. Tinitigan ni Xiao Xuan ang malalim na mukha ni Yan, nagtanong sa kanyang sarili ng madilim, hindi kaya ang lalaking ito ay isang transmigrator tulad ko? Tiningnan din ni Ye Fan si Xiao Xuan na may mapanuksong mga mata at nag-isip sa kanyang sarili, kailangan kong makita kung anong uri ng misteryo ang mayroon ang lalaking ito. Pagkatapos ay tinalikuran ni Xiao Xuan habang tinatapos ang bilang at pangalan ng mga paparating na kalahok. Nagbigay din siya ng ilang tagubilin, kaya ang mga napiling kalahok ay 5 tao kasama ako, Jan Fang, Xunling Dane, Wei Ju, at Yan. Kung kailangan ng Hong Mang sect na makipagtulungan sa anumang bagay, hanapin ang aking senior martial sister. Malapit na akong mag-close door cultivation. Bumaling upang sabihin sa kanyang lalaking disipulo na si Jan Fang, sumama ka sa akin, pakinggan ang mga tagubilin ni Chefs. Yumuko ng magalang ang pinuno ng Myriad Peak Sect, opo. Pagkalipas ng ilang sandali, sa diskretong pribadong 2 palapag na bahay na pag-aari ng pansamantalang base ng Hongmang Sect, nakaupo sila Jan Fang na nakakrus ang mga binti sa isang unan, nakaharap kay Xiao Xuan at nagtanong, Shifu, ano po ang nangyari? Bakit niyo po ako tinawag dito? Kinuha ni Xiaowan ang isang twisting willow sword at agad na sinabi, tingnan mo muna ito. Ito ang Immortal Slaying Sword. Huminto siya, paano mo nalaman ang background ng bagay na ito, Lai Jianfang? Narinig ang tanong ni Xiao, matapat na sumagot si Lai Jianfang, na iuulat ko kay Shifu. Ang disipulo na ito ay minsan nang nakakuha ng 7 kakaibang banal na espada sa isang sinaunang relikya sa hilagang domain ng Great Qin 85 taon na ang nakakaraan. Ang Heaven Grade Low Rank Cultivation Method na Immortal Slaying 7 Styles na aking nililinang ay nakuha rin mula sa relikyong iyon. Nagpatuloy si Lai Jianfang, ang kanyang boses ay puno ng malalim na alaala, ayon sa mga tala sa batong tableta sa relikyong iyon. Ang 7 espadang ito ay orihinal na isang banal na sandata ng kaharian ng langit sa sinaunang panahon. Nang sumusulong ito, hindi nito mapasa ang lightning tribulation at nagtamo ng matinding pinsala. Hindi ito maibalik ng artificer noon, kaya ginamit niya ang natitirang materyales upang gawin ang 7 espadang ito. Matapos ipaliwanag ang pinagmulan ng 7 espada, ibinango ni Lai Jianfang ang tanong sa kanyang isip. Ang 7 espadang ito ay isang natatanging set, kaya hindi ko alam kung saan nakuha ni Shifu ang espadang ito. Ang mapanlin lang na tanong ng kanyang disipulo ay nagpasinghot ng pawis kay Xiao Xuan. Nagkunwari siyang umubo upang itago ang kanyang pagkapahiya at mabilis na nauutol, ahem, ahem. Huwag kang makialam. Sa pagkakaalam ko, ang tunay na pangalan ng espadang ito ay Twisting Willow Sword.
Naisip ni Xiao Xuan sa kanyang sarili, ang espadang ito ay isang gantimpala mula sa sistema. Ang tatay na ito ay nalampasan na ang karma ng mundong ito, kaya hindi maginhawa ipaliwanag. Hindi nagduda si Lei Jianfang sa mga salita ni Xiao Xuan at magalang na ipinagdikit ang kanyang mga kamay, ganoon pala. Hindi ko alam ang tunay na pangalan ng espadang ito noon at basta na lang tinawag na Immortal Slaying Sword. Nagpatuloy sa pagtatanong si Xiaowan, naaalala mo pa ba ang lokasyon ng sinaunang reliquyong iyon? Hindi nagtago si Lei Jianfang at masayang sumagot. Ang reliquyong iyon ay matatagpuan sa ilalim ng Immortal Gate ng aking Wanfang sect at espesyal na inilagay ang isang porma sayon upang protektahan ito. Kung interesado si Shifu, maaari tayong pumunta doon ngayon. Lubos na natuwa si Xiaowan nang marinig ito at tumawa, sige kung gayon. Kasabay nito, itinaas niya ang dalawang daliri, nagtitipon ng isang gintong chi ball. Determinado niyang idinikit ang chi ball sa pagitan ng mga kilay ni Lei Jianfang at sinabing madilim. Una, ipapasa ng Shifu na ito ang isang set ng sword formulas na tinatawag na Sword Com, Heaven Grade High Rank, sa iyo. Bumalik ka at sanayin itong masigasig. Ang bagong teknik ng espada, na parang baha, ay mabilis na inilipat mula sa katawan ni Zeus patungo sa isip ni Lei Jianfang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagngingit-ngit ang mga ngipin, at pinagpapawisan ng husto, nararamdaman ang bagong teknik na may masakit na ekspresyon. Ngunit ang boses na lumabas ay labis na nagulat at nasasabik. Espada, ang sining ng espada na ito. Hindi pa ako nakakita ng sining ng espada na napaka-misteryoso at pambihira. Ang mga pahina ng ilusyon na paraan ng paglinang ay lumilipad, nagdadala ng kakaibang enerhiya na unti-unting hinihigop sa isip ni Lei Jianfang, sinamahan ng paliwanag ni Xiao Xuan. Ito ang nilikha ng Shifu na ito sa pamamagitan ng pagsasanib ng 57 pamamaraan ng paglinang at pagkuha ng lahat ng asensya. Ang 57 na set ng pamamaraan na iyon ay itinuturing na mga hinalinhan nito, kaya ang pag-unawa sa kanila ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Natapos ang pagbasa, hindi mapigilan ni Lei Jianfang ang kuryusidad na bumabangon sa kanyang puso at nagtanong na tuliro, kaya ang Sword Com, Heaven Grade High Rank, na ito ay nilikha ni Shifu. Hindi masabi ni Xiao Xuan na ibinigay ito ng sistema, kaya't kinamot niya ang kanyang pisngi, ngumiti ng bahagya at malabong kinilala, swerte lang. Hindi naniniwala si Lei Jianfang sa swerte at tiningnan ang kanyang Shifu na may labis na paghanga, sinasabing, paano mailalarawan ng swerte ito? Ito ay isang walang kapantay na henyo. Narinig ang pagpuri ng kanyang disipulo, medyo nakaramdam ng kagaan sa tiyan si Xiao Xuan, ngunit iwinagayway pa rin ang kanyang kamay at nagkunwari na nagpapakumbaba, hindi ko alintana ang mga walang kabuluhang bagay na ito. Biglang bumaling si Xiaowan kay Lei Jianfang at nagtanong, alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang nilalaman ng sword com na ito? Yumukod si Lei Jianfang sa lupa, ikinagagalak kung turuan mo ako. Itinaas ni Xiaowan ang kanyang hintuturo, agad na ipinatawag ang ilang twisting willow swords na lumutang sa harap niya habang dahan-daang ipinapaliwanag sa kanyang disipulo. Ang pinakamahalagang punto ng sword com na ito ay ang sirain hindi lang upang sirain ang kaguluhan at mga balakid sa harap mo, kundi pati na rin upang sirain ang lahat ng mga alam lahat na spell sa mundo. Bukod pa rito, ang teknik ng espada na ito ay patuloy na makakasama ang asensya ng mga teknik ng espada sa mundo at patuloy na mag-upgrade. Isang araw, maging ang mga sikat na magic weapons at divine weapons ay masisira sa isang espada. Maging ang mga nangungunang demonyo at halimaw ay masisira sa isang espada lang. Matapos marinig ang mga tagubili ni Xiao Xuan, tila naliliwanagan ang isip ni Lei Jianfang. Unti-unti niyang naunawaan ang core ng sword com at buong tapang na nagpatuloy, tanggalin ang mga kahinaan, sirain ang mga batas, sirain ang lahat ng bagay, sirain ang lahat ng Diyos, kung isasama mo ang Immortal Slaying 7 style sa sword com. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, ipinikit ni Lei Jianfang ang kanyang mga mata, inipon ang kanyang divine sense at personal na ginamit at naranasan ang asensya ng sword daw na bagong ipinasa ni Xiao Xuan. Hindi nagtagal, sinabi ni Jianfang, naiintindihan ko. Sa sandaling natapos siyang magsalita, isang gininto ang aura na parang bagyo ang sumabog mula sa kanyang katawan, labis na malakas. Tumagos ang aura sa bubong, diretso sa kalangitan, lumilikha ng malakas na ugong na nagpagalaw sa espasyo na nagdulot sa mga taong nakatayo sa labas na matulala.
Sa sandaling ito, dalawang bagong notification ang lumitaw sa system panel sa isip ni Xiao Xuan, sa pamamagitan ng gabay ng host, naunawaan ng disipulo ang hindi kumpletong bersyon ng Swordcom, Breaks All Things. Nakamit ang 10,000 beses na gantimpala. Nakuha ang kumpletong bersyon ng Swordcom, Breaks All Things, Swordcom Grade ka Heaven Grade Supreme. Sa pamamagitan ng gabay ng host, ang disipulo ay nakalusot sa Nant Soul 3rd Stage. Nakatanggap ng 5 beses na gantimpala. Nakuha ang 100 araw ng paglinang. Labis na nagulat si Xiao Xuan sa mga tagumpay na nakamit ni Lei Jianfang. Naisip ni Xiao Xuan, wow, hindi ko inaasahan iyan. Hindi nakapagtataka na siya ay isang panatiko ng espada. Ang kanyang pag-unawa ay napakataas, parang 300. Sa labas, nanlaki ang mga mata ni Ying Shiny. Iyan si Chong Iling Daoist. Si Changjing Daoist mismo ay ganoon din kagulat. Hindi kaya ang maliit na mata ay nakalusot. Sin change, 10 araw ang lumipas. Nakatayo si Lei Jianfang sa labas ng training room, puno ng kagalakan, Shifu, nakalusot na ang disipulo na ito. Sa loob ng kwarto, si Jiawan na naglilinang sa pagmumuni-muni ay nagdilat ng kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nababalot ng isang malakas na gininto ang Linky, nagdadala ng aura ng isang Peak Golden Core Cultivator. Pinanood niya ang enerhiya na dahan-daw ang nawawala mula sa kanyang palad, bumubulong sa kanyang sarili, tulad ng inaasahan. Naramdaman ko na ang isang bagay ay nangyayari nang natigil ako sa Foundation Establishment. Sa pagkakataong ito, nais kong makalusot sa Golden Core at umakyat sa Nant Soul. Mas malakas ang pakiramdam. Malinaw na naramdaman ni Xiao Xuan ang mga pagbabago sa kanyang dantayon at nagsimulang ihambing ang kanyang sarili sa iba sa parehong antas ng paglinang. Ang mga cultivator ay nagtatago ng Lingqi sa kanilang dantians, ngunit ang aking dantayon ay tila nagtataglay ng ilang beses na mas marami kaysa sa karaniwang tao. Para itong paghahambing ng balon sa lawa, at pareho kaming Golden Core. Nakatingin sa kaunting Lingqi na umiikot sa kanyang palad, naisip ni Xiao Xuan ang Nant Soul Guardian ni Qin King. Pagkatapos, may kumpiyansa siyang nag-isip, tiniyak kong obserbahan ang aking sarili noon. Bagaman Golden Core pa lang ako, ang kalinisan at dami ng aking Lingqi ay higit na nakahihigit sa Zhang Elder na iyon sa peak na Nant Soul. Para itong isang walang hangganang hukay. Ipinatong ni Xiawan ang kanyang kamay sa kanyang tuhod at tumayo. Ang kanyang isip ay lumulutang pa rin sa mga iniisip. Ngayon na mayroon akong bagong antas ng kontrol sa aking Linky, ang pagpilit dito na sumailalim sa qualitative change ay hindi ganap na imposible. Ang mga kaisipang iyon ay kumapit sa isip ni Xiao hanggang sa lumabas siya ng pinto. Ngunit ang aking pundasyon ay malinaw na mas malakas kaysa sa isang average na Golden Core. Siguro ito ay isa sa mga benepisyo ng aking espesyal na physique. Humakbang pasulong si Xiao Xuan, iwinawagayway ang kanyang papel na pamaypay at sinabing, Jianfang, puntahan natin ang mga guho na binanggit mo. Pagkalipas ng ilang sandali, sa paanan ng bundok ng Wanfang Sect, nakita ni Xiao Xuan at Lei Jianfang ang isang grupo ng mga tao na nagkakagulo. Isang binata ang sabik na itinuturo ang isang malaking bato na may kakaibang pulang parang ugat na mga pattern. Ngayon, magho-host kami ng isang auction. Walang pera ang kailangan, makipagkalakalan lamang sa kapangyarihan ng iyong divine sense. Sumulyap si Xiao Xuan sa hindi pamilyar na lalaki, itinaas ang kanyang kilay, seryoso, nagpapalit ng mga item gamit ang divine sense. Sa kabilang banda, ang binata na may dobleng bun hairstyle ay idinikit ang kanyang kamay sa bato upang ipakita. Nagliwanag ang bato na may numerong 2,000. Pagkatapos ay masaya siyang nag-anunsyo, ang batong tabletang ito ay kayang sukatin ang dami ng divine sense na inilalagay mo dito. Karaniwan, ang postnatal at prenatal ay hindi makakapag-condense ng divine sense, at ang chi-refining cultivators ay mayroon lamang mga 1 hanggang 100. Ang Foundation Establishment ay mula 100 hanggang 1,000. Ang Golden Core ay mula 1,000 hanggang 5,000. Ang unang item sa auction ay isang grade 4 na elixir, ang Transformation Elixir. Ang panimulang presyo ay 50 Divine Sense Power. May gusto bang magbid? Sa sandaling sinabi niya iyon, isang lalaki sa karamihan ang nagtaas ng kanyang kamay, makakapagkalakal ba talaga ako ng divine sense?
Ang transformation elixir na ito ay isang magandang bagay. Susubukan ko. Masayang sinabi ng Double Bond Man, sige, cultivator, ilipat mo ang iyong divine sense sa bato. Agad na lumapit ang cultivator at hinawakan ang bato. Sa sandaling nahawakan ito ng cultivator, naramdaman niyang may mali. Nagpanik siya, pinagpapawisan ng husto at naghinagpis sa loob, kakaiba ang batong ito. Hindi ko makontrol ang aking katawan. Sa likod niya, kinuyam ng Double Bond Man ang kanyang mga kamao, isang masamang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Pinanood niya ng may takot habang ang kanyang divine sense ay unti-unting sinisipsip ng bato. Sa pamamagitan ng kanyang mga pandama, desperado siyang gustong sumigaw upang malaman ng lahat, ngunit hindi siya makapagsalita. Sumigaw siya sa kanyang puso sa sakit at luha, lahat ng aking divine sense ay sinisipsip. Nakita ang numerong 4,444 na lumabas sa bato, bumaling ang Double Bond Man sa karamihan. Pumapalakpak at sinasabing, ang divine sense power ng cultivator na ito ay 4,444. Malayo itong nakahihigit sa mga cultivator ng parehong realm. Pagkatapos ay nagkunwari siyang magtanong sa cultivator, kaya, magkano ang handa mong ibayad para sa transformation elixir na ito? Matapos maubos ang kanyang divine sense, nawalan ng buhay ang mukha ng cultivator. Mga pulang agos ng masamang enerhiya ang bumalik sa kanyang ulo, tila kinokontrol ang kanyang mind. Sa sandaling ito, isang boses ang sumagot ng hindi sinasadya, sang-ayon ako na ibayad ang lahat ng aking divine sense. Maligayang sumigaw ang Double Bond Man, kung gayon, nagbid ang cultivator na ito ng 4,444. May iba pa bang gustong magbid? Sa ibaba ng karamihan, nagsimulang magulo ang mga tao sa talakayan, 4,444 na ay top tier na para sa Golden Core Stage. Sa tingin ko, hindi na tayo makakapag-alok pa. Mukhang makakapagpalit ka talaga ng mga item para sa Divine Sense. Natanto ni Lei Jianfang ang panloloko ng Double Bond Man at sumimangot, sinasabi sa kanyang Shifu, kakaiba ang batong iyan. Naubos ang Divine Sense ng cultivator na iyan. Napansin na ni Xiao Xuan ang problema mula pa sa simula. Oo, at may mahinang bakas ng demonic energy. Nagkaroon ng pagkakataon na makalusot sa Sea of Consciousness ng cultivator na iyon, malamang na kinokontrol na ngayon ang cultivator na iyan, galit na sumigaw si Lei Jianfang, peste. Paano siya naglakas loob na kumilos sa teritoryo ng Fang Sect? Hindi ko siya hahayaang makatakas. Kasabay nito, kinuha niya ang kanyang espada, handang turuan ng scammer ng leksyon. Bumaling si Xiaowan at hinawakan ang balikat ng kanyang disipulo, pinigilan siya, Jianfang, umabot ka na sa edad na ito at kumikilos pa rin ng padalos-dalos. Narinig ito, huminto si Lei Jianfang, humihingi ng tagubilin, pakiusap, Shifu, turuan mo ako. Sinuri ni Xiao Xuan ang sitwasyon at nagbigay ng paunang pagsusuri, alam ng mga taong ito na tapos na ang 10,000 Dao Gathering, gayunpaman, naglakas loob pa rin silang kumilos sa iyong teritoryo. Iyan ay nagpapatunay na hindi sila takot na matuklasan. Posible na ang problemang ito ay nagmumula sa loob ng iyong sekta. Pagkatapos ay maingat na itinuro ni Xiaowan ang angkop na paraan ng pagharap sa sitwasyon sa kanyang disipulo, kabilang sa mga pamamaraan ng paglinang na itinuro ko sa iyo noon, mayroong isang espesyal na teknik ng Divine Sense, ang 9-stage Divine Sense. Maaari nitong protektahan ang iyong Divine Sense mula sa paglusob at paggambala ng mga demonyo at masasamang espiritu. Mamaya, itago mo ang iyong aura at baguhin ang iyong hitsura, pagkatapos ay pakinggan mo ang aking mga tagubilin. Nakita ni Lei Jianfang na ang kanyang Shifu ay naglatag ng isang malinaw at makatwirang plano, buong pagtitiwala siyang sumunod. Matapos magkasundo sa isang plano sa kanyang disipulo, pinamunuan ni Xiaowan si Lei Jianfang sa gitna ng karamihan, humakbang pasulong at nag-alok ng bid, ang transformation elixir na ito ay isang magandang bagay. Gusto naming subukan din. Ang Double Bond Man, nakita na mas maraming tao ang nahuhulog sa kanyang patibong, ay nanatiling matigas ang katawan at masayang sinabi, sa auction na ito, ang sinumang pinakamataas ang bid ang mananalo. Nagpahayag ng intensyon ang cultivator na ito, kaya, pakiusap. Nagbagong anyo si Lei Jianfang sa isang kalbong cultivator at lumapit sa bato kasama si Xiao Xuan. Ipinatong nila ang kanilang mga kamay dito upang inspeksyonin ang lingshi,
nagsisimulang ilipat ang enerhiya sa bato sa pamamagitan ng kanilang mga pandama. Lihim na sinuri ni Xiaowan ng kanyang disipulo, ang Jianfang na ito ay tila matapat at walang talento, ngunit hindi siya masama. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang boses ng Double Bond man na humahanga, wow! Ang Divine Sense Power ng dalawang cultivator na ito ay umabot sa mahigit 4,500. May iba pa bang gustong magbid? Sa ibaba, nagsimulang magulo ang karamihan. Hindi nagtagal, sa harap ng gate ng bundok ng Wanfang Sect, pinamunuan ng Double Bondman ang isang malaking grupo ng mga tao na naubusan ng Divine Strength papasok sa Wanfang Sect. Ibinigay niya ang isang token sa gatekeeper, sinasabing, nagtatrabaho para sa Grand Elder, papasukin mo ako kaagad. Habang pumasok si Lei Jianfang at ang grupo sa kanyang sekta, galit siya sa loob, kaya madali silang nakapasok pagkatapos ng lahat. Mukhang ang mga ugat ng kaguluhan ay talagang nagmumula sa loob ng sekta. Bukod pa rito, ang direksyon na ito ay patungo sa mga guho sa likod ng bundok. Sa totoo lang, tulad ng naisip ni Lei Jianfang, hindi nagtagal, ang grupo ay dinala sa isang malawak na pasukan ng kuweba kung saan nagliliyab at siksik ang demonic energy. Malalim sa loob ng kuweba ay isang solidong plataporma na napapalibutan ng 12 haligi na inukit ng sinaunang teksto, na ang hugis ay kahawig ng isang tore ng parol sa isang octagonal na plataporma. Sa gitna ay isang walang damit na demonic cultivator na nakaupo ng tuwid, seryosong naglilinang. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang layer ng nagniningas na pulang demonic energy na hinaluan ng mga layer ng madilim na masamang enerhiya na nagpapatingkad sa espasyo na labis na madilim at tahimik. Ang kalbong matandang demonic cultivator na ito na nakapikit ang mga mata ay walang iba kundi si Kui Wuo, kilala rin bilang Grand Elder ng Wanfang Sect. Matapos magkaharap ang matandang lalaki, ipinagdikit ng Double Bond Hair Guy ang kanyang mga kamay, nakangisi na parang pusa at nagulat, Grand Elder, nandito na ang lahat sa pagkakataong ito. Dumating si Lei Jianfang at nagpakita ng masamang tingin sa matandang demonic cultivator, bumubulong sa loob, Kui Wuo, kaya ikaw nga. Sakto, isang kulay pula na demonic hand ang lumabas, hinawakan ang Double Bond Hair Guy sa leeg, na ikinagulat niya. Ipinahaba ni Kui Wuo ang kanyang kaliwang braso at galit na umalangaw-ngaw, bakit ang bagal? Hindi ko ba sinabi na kung kahit kaunti kang mahuli, babayaran mo ito ng iyong buhay? Ang alalay, naiihipan, hirap na hirap magsalita, sinubukang magpaliwanag, sa pagkakataong ito, maraming cultivator. Inakala kong mas maraming tao ang magpapasaya sa iyo, kaya ako. Dinilaan ni Kui Wuo ang kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay naglalabas ng masama at mapanlinlang na aura at malamig na sinabi, pasayahin ako, ha? Paano kung iaalok mo sa akin ang iyong spiritual power, blood essence, at spiritual sense? Pagkatapos ng walang awang pahayag na iyon, kumilos si Kui Wuo, kinukuha ang spiritual sense ng alalay, na nagdulot sa kanya ng paghihiyaw sa takot, ang luha, sipon, at laway ay bumababa sa kanyang mukha, mukhang labis na nakakatakot. Ang katawan ng alalay ay itinaas sa ere, ang kanyang sea of consciousness ay ganap na nilusob ng matandang demonic cultivator. Ang spiritual power, spiritual sense, at blood essence ay sabay-sabay na bumalik sa katawan ni Kui Wuo. Matapos digesta ng alalay, si Kui Wuo, hindi pa rin nasisiyahan, ay ngumisi, malayo pa ang konting ito. Sa pagsasabing iyon, muli niyang inabot ang kanyang nakakatakot na demonic hand patungo sa grupo ng mga tao na bagong dinala. Habang ang higanteng kamay ay umabot upang sunggaban sila, itinulak ni Xiaoshuan ang cultivator na nakatayo sa tabi niya, sumisigaw, "Aray! Napilayan ang aking bukong-bukong." Bilang resulta, hinawakan ng kulay pula na kamay ang katawan ni Xiaoshuan at itinaas siya ng mataas sa ere. Agad na napansin ni Kui Wuo ang anomalya sa katawan ng kanyang bagong bihag, nagulat at nagtataka, hindi ka kinokontrol ng batong tableta. Binigyan siya ni Xiaowan ng isang malamig at kalmadong tingin, pagkatapos ay ikinerba ang kanyang mga labi sa isang mapanuksong ngiti. Pagkatapos nito, bumulong siya ng 9-segment divine thought. Sa isang iglap, ang sumusuportang braso ni Kuya Jojo ay ganap na nawasak, na nagdulot sa kanya ng pagtingin sa gulat at sumigaw, "Oh!" Inabot niya at hinawakan ang kanyang ulo, nanginginig ang kanyang katawan, pakiramdam na may nagpapalo sa kanyang isip,
manhid at labis na hindi komportable, pawis ang dumadaloy sa kanyang mukha. Tuliro, nanginginig ang kanyang mga ngipin, malakas siyang sumigaw, gusto mo akong isugaw ang spiritual sense, ang kabataang ito ay masyadong mayabang. Bumaba si Xiao Xuan sa harap ni Kui Wujuo, nakatayo ng tuwid, pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang pamaypay, nangungut siya, nagsasalita pa rin ng matigas. Sayang, talo ka na. Sa sandaling ito, ang kulay pula na demonic energy ay napalitan ng ginintoang spiritual energy. Nakita niya ang ginintoang aura na nakapalibot sa kanya, pinipigilan ang kanyang katawan at sumigaw sa takot, nagtataka, paano nangyari ito? Hindi ko makontrol ang sarili ko. Anong ginawa mo sa akin? Itinaas ni Xiao Xuan ang dalawang daliri, inactivate ang kanyang spiritual power at sumagot ng may ngiti, ginagamit ko lang ang sarili mong mga panlilinlang laban sa iyo. Inilabas niya ang kanyang palad at sinaktan ang batong tableta. Pagkatapos ay inilantad niya ang mga krimen ng matandang lalaki, ginamit mo ang batong tableta upang sipsipin ang spiritual sense ng mga cultivator, sinamantala ang pagkakataon na lusubin ang kanilang sea of consciousness, kinokontrol ang kanilang mga isip, sinisipsip ang dugo at spiritual power ng mga tao na nahuhuli mo. Bukod pa rito, gumawa lang ako ng ilang pagbabago upang ang iyong spiritual sense ay makalaban sa iyo anumang oras. Sa pagtatapos ng pagsasalita ni Xiao Xuan, umalangaw si Kui Wuo na parang isang ligaw na hayop na tinamaan ng pana. Ang spiritual energy ay walang kontrol na lumalabas mula sa mga butas ng kanyang katawan na parang baha. Ang boses ni Xiao Xuan ay umalangaw sa espasyo, tunog na napakatapat. Sayang, Grand Elder, mukhang ako ang nanguna. Nakita ang ginintoang spiritual energy na ibinabalik, unti-unting nagbabago sa mga haligi na nakapalibot sa plataporma, matapang na naghula si Xiao Xuan, kung hindi ako nagkakamali, ito ang 12 star Lokang Dragon Formation. Kailangan nito ng maraming blood essence, spiritual power, spiritual sense, at sakripisyo, at kailangan nitong makamit ang balanse upang ma-activate. Kung gayon, salamat, Grand Elder, sa regalo. Sa sandaling ito, ang mga haligi ay nagniningning ng maliwanag na parang mga parol, sinamahan ng umuugong na tunog ng radiating spiritual energy na nilikha. Pagkalipas ng ilang segundo, ang lupa sa paligid nila ay biglang nagpakita ng mga senyales ng pagkabiyak, sinamahan ng mga umuugong na tunog at paglubog ng ibabaw. Sumigaw si Lei Jianfang sa pagtataka, ito ay lumakas ng lumakas ang umuugong na tunog. Napagtanto na ang buong bilog na lugar na nakapalibot sa kanya at sa plataporma ay unti-unting bumagsak ng malaya, sumigaw si Lei Jianfang sa takot, gumuguho ang lupa. Makalipas ang isang sandali, unti-unting huminto ang pagbabago. Narinig ni Lei Jianfang ang tunog ng pagklik at sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan, nagdilat ng kanyang mga mata upang tingnan, ngunit agad siyang sumigaw sa gulat, ito ay sa ilalim ng 7 stars. Naiwawan si Lei Jianfang sa isang kakaibang lihim na silid. Ang mga imahe ng mga konstelasyon ay sumasayaw sa nakapalibot na mga dingding. Narinig ni Xiao Xuan ang kanyang disipulo na binanggit ang isang ganap na dayuhang konsepto, bumaling upang magtanong, sa ilalim ng 7 stars. Ano iyon? Iginuhit ni Lei Jianfang ang isang konstelasyon sa harap nila, dahan-daang ipinapaliwanag, ayon sa alamat, sa primordial era, magkasama ang mga immortal at Diyos. Kabilang sa kanila ay isang kataas-taasang walang kapantay na powerhouse na kilala bilang Zuyuan. Pinamahalaan niya ang Honghuang continent, nag-uutos sa lahat ng myriads races. Siya ay isang immortal emperor ng low level. Patuloy na matatag ang malalim na boses ni Lei Jianfang dahil sa isang kapahamakan. Ang kaayusan ng celestial realm ay gumuho ng gusto at ang apocalyptic heavenly tribulation ay bumaba, na nagpabago sa lahat ng nabubuhay na bagay sa abo at nagdulot ng pagdaloy ng mga ilog ng dugo. Hindi matiis ng Immortal Emperor Shu Yuan na makita ang mga ordinaryong tao na naghihirap ng gayong sakuna, kaya pinamunuan niya ang mga immortal upang salakayin. Gayunpaman, dahil masyadong malakas ang Heavenly Dao, hindi niya matapatan. Wala siyang pagpipilian kundi ang maglagay ng 7 grand formations, humahawak ng 7 bituin na naglalaman ng kapangyarihan ng dakilang Dao, ginagamit ang lakas ng mga bituin upang supulan ang kalangitan, nilalabanan ang pagbagsak ng Heavenly Dao. Tinitiyak ang kaligtasan ng lahat ng myriads races. Matapos pakinggan ang kwento ni Lei Jianfang tungkol kay Shu Yuan at sa mga konstelasyon,
hinimas ni Xiaowan ang kanyang baba ng nag-iisip at nagtanong, kaya may alamat pala na ganoon, ha? Ano ang nangyari kay Immortal Emperor Shu Yuan pagkatapos? Nag-isip si Lei Jianfang at nagpatuloy, batay sa kanyang pag-unawa, matapos hawakan ni Immortal Emperor Shu Yuan ang mga bituin, sinamantala ng Heavenly daw ang pagkakataon upang direktang umatake, sinira ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang kaluluwa ay makakapunago lamang sa loob ng 7 bituin, ang kanyang kapalaran ay hindi alam. Ang Beneath the Seven Stars ay isang napakalakas na puwersa na nilikha sa sinaunang panahon, na may pananampalataya sa alamat at mito ng Immortal Emperor Shu Yuan. Gamit ang 7 bituin bilang pangalan nito, sinasamba nila ang Immortal Emperor Shu Yuan, ipinapakalat ang kanyang kataas-taasang mga nagawa. Sa pagtatapos ng pagsasalita ni Lei Jianfang, ang mga umiiral na konstelasyon sa paligid nila ay biglang naglabas ng maliwanag na berdeng enerhiya na sinamahan ng tunog na parang hangin. Hindi nagtagal, ang kakaibang enerhiya na iyon ay ganap na bumalot sa bawat konstelasyon, na nagdulot kay Lei Jianfang na magulat at bahagyang umiling. Si Xiao Xuan naman ay natulala at nauuto, ito, ang kapangyarihan na ito. Bago pa man makabuo ng kumpletong pangungusap si Xiao Xuan, ang enerhiya na iyon ay nagbago sa isang malakas na puwersa, direktang sumugod sa kanya na parang bagyo. Ipinikit ni Xiaowan ang kanyang mga mata, nararamdaman ang mga agos ng kapangyarihan na bumabasa sa kanyang katawan. Nag-isip siya sa kanyang sarili, mukhang mas siksik at mas malakas ito kaysa sa Ling Qi. Medyo katulad ito ng Hongmang Purple Qi na nilinang ko dati. Pagkatapos ay umupo si Xiaowan na nakakross ang mga binti sa gitna ng hangin, nagsisimulang linangin ang mga sariwang agos ng kapangyarihan na patuloy na nagtatakip at umiikot sa kanyang dantayon habang sinasabi sa kanyang disipulo, Jianfang, protektahan mo ako. Walang pag-aalinlangan, magalang na ipinagdikit ni Lei Jianfang ang kanyang kamao at sumagot, sinusunod ng disipulo. Tumayo siya sa labas ng porma sayon, lihim na nagmamasid sa proseso ng pag-absorb ni Xiao ng Ling Qi, isang buhawi ng mga iniisip ang umiikot sa kanyang isip. Narinig ko na noon, bago nawala ang Beneath the Seven Stars, hinati nila ang mana ng Immortal Emperor Zhou Yuan sa 7 bahagi at iniwan ang mga ito sa mundo. Hindi kaya pinili si Shifyo ng Beneath the Seven Stars at malapit ng maging tagapagmana ng Immortal Emperor Shu Yuan. Gayunpaman, kung makakatanggap siya ng ganoong kalaking kapangyarihan, natatakot ako na hindi makasabay ang kanyang paglusot at realm. Ang Ling Qi na bumubuhos sa kanyang katawan ay sesabog at papatayin siya sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip nito, mahigpit na kinumaw ni Lei Jianfang ang kanyang noo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkabalisa. Sa oras na ito, sa gitna ng plataporma sa ibabaw ng Lotus Pedestal, nakapikit pa rin si Xiao Xuan, nakatutok ang kanyang divine sense. Ang kapangyarihan, na parang malalakas na agos, ay patuloy na umiikot sa kanya. Hindi inalis ni Jianfang ang kanyang mga mata kay Xiaowan ng isang sandali, maingat na inobserbahan ang bawat maliit na galaw niya, balisa na nagtataka, magiging maayos ba si Shifyu? Pagkalipas ng ilang sandali, pansamantalang huminto si Xiaowan sa pag-absorb ng bagong kapangyarihan at nagdilat ng kanyang mga mata. Bagaman masagana ang kapangyarihan na dinala, hindi pa rin siya makakamit ng paglusot sa paglinang. Kasalukuyan pa rin siya sa rurok ng Golden Core. Bumaba si Xiao Xuan sa lupa nang may pagkadismaya, bumubuntong hininga sa loob, ganoong kalaking kapangyarihan ang pumasok. Ngunit hindi pa rin sapat upang punan ang aking Golden Core. Mukhang kailangan ko pang maghintay hanggang sa bumalik ako sa Hongmang Sect at sipsipin ang Hongmang Purple Qi bago ko pag-isipan ang paglusot. Bigla, mula sa itaas, lumitaw ang isang babaeng figure na may kulay lila na ilaw. Nakatayo siya ng maayos at tapat sa harap ni Xiao Xuan, nagkukusa na ipakilala ang sarili, sa ilalim ng 7 stars, si Xiao Guang, sa utos ng Immortal Emperor Zhu Huan, ay nagbabantay sa mana, naghihintay ng isang itinalagang tao na dumating at kunin ito. Nagtanong si Xiao Xuan sa dalaga na kakalabas pa lang, ikaw si Jiao Guang, isa sa mga nasa ilalim ng 7 stars. Ibig mong sabihin, sinisilyuhan ng lugar na ito ang mana ng Immortal Emperor Shu Yuan. Ito ba ang kapangyarihang bagong absorb ko? Metieg ang sinagot ng dalaga ang kanyang mga tanong isa-isa, hindi ako nasa ilalim ng 7 stars, isa lamang akong natitirang kaisipan na iniwan ni Xiao Guang, isa sa 7 stars.
Ang mana ng Immortal Emperor ay hindi lang ang kapangyarihang bagong absorb mo. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang pangalan mo, Xiao Xuan? Direkta siyang pinutol ng natitirang kaisipan, ang pangalan ko ay Xiao Xuan. Inabot ng natitirang kaisipan ni Xiao Guang ang kanyang kamay, pinagsasama-sama ang isang maliwanag na berdeng enerhiya na namumulaklak at dahan-daang ipinakilala, ang kapangyarihang ito ay tinatawag na Power of the Stars. Ang isang tao na may Power of the Stars ay bibigyan ng pabor ng Heavenly Dao at magiging labis na mapalad. Naalala ni Xiaowan ang pamilyar na pakiramdam nang makipag-ugnayan siya sa Power of the Stars at sinabi ang pagduda sa kanyang isip, sa tingin ko, ang bagay na ito ay halos katulad ng isang uri ng kapangyarihan na nilinang ko dati. Tinatawag namin itong Hongmang Purple Chi. Nakarinig ka na ba ng Hongmang Purple Chi? Tiningnan ng dalaga si Xiao Xuan ng may malalim at misteryosong tingin, bumubuntong hininga sa loob, kaya, siya ay isang inapo ng Hongmang. Pagkatapos ay nag-isip siya at ipinaliwanag ang pinagmulan ng Hongmang Purple Chi, ang matandang ninuno ng iyong Hongmang sect ay isang human immortal. Ang kanyang inapo, na nakakatanggap ng karma na iniwan niya sa mundong ito, ay magmamana rin ng swerte mula sa human immortal. Ang Hongmang Purple Chi na ito ay ang kapangyarihan din ng swerte na iniwan ng iyong matandang ninuno. Dahan-dahan siyang nagpatuloy habang naglilipat ng bagong pinagmulan ng kapangyarihan sa katawan ni Xiao. Ang mga kapangyarihan ng swerte ay nilinang ng magkasama, ngunit sa katunayan, sila ay ilang beses na mas malakas at nagiging Power of the Stars. Ang paglinang ng Power of the Stars sa sukdulan ay sapat na upang makipagkompetensya sa Heavenly Dao. Ipinakita ni Xiao Xuan ang kanyang gwapo at matalino na mukha, buong tapang na hinulaan. Sa madaling salita, ang Hongmang Purple Chi ay isa ring uri ng kapangyarihan ng swerte, at ang Power of the Stars ay ang pinakamataas na kapangyarihan ng swerte na nakuha ng hindi mabilang na beses. Wala nang maipaliwanag pa ang natitirang kaisipan, masayang kinumpirma, tama iyan. Nagtanong muli si Xiaowan, kung gayon, alam mo ba ang kapangyarihan ng pambansang swerte? Binuksan din ng natitirang kaisipan ang kanyang puso upang ibahagi, ang kapangyarihan ng pambansang swerte ay tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito ang kapangyarihan ng swerte ng isang bansa. Ito rin ay isa sa mga mabababang antas ng Power of the Stars. Narinig ang malinaw na paliwanag ng natitirang kaisipan ni Xiao Guang, hindi maiwasang sumigaw ni Xiao Xuan at nagtanong kasabay nito, ganoon pala. Kung gayon, may huling tanong ako, mayroon na bang iba na nakatanggap ng mana ng Immortal Emperor Shu Yuan? Labis na nagulat ang natitirang kaisipan sa biglaang pagsigaw ni Xiao, nakatingin ng Blanca sa kanya, hindi sinasadya na nawalan ng salita. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip tungkol sa tanong ni Xiao, matapat ding sumagot ang natitirang kaisipan ni Xiao Guang, bukod sa iyo, may dalawa pang tao na pumunta sa lugar na ito. Pareho silang matagumpay na nakatapos ng pagsubok at nakatanggap ng mana na para sa kanila. Tumayo si Xiaowan at tumingin sa dalaga, bahagyang ipinagdikit ang kanyang mga kamay at nagpasalamat, salamat, Immortal, sa pagsagot sa aking mga pagdududa. Tapos na akong magtanong. Nakita ang kanyang saloobin, sinabi ng natitirang kaisipan ng may kasiyahan, mabuti, Xiao Xuan. Alam mo na ang lugar na ito ay kung saan iniwan ni Immortal Emperor Zhu Yuan ang kanyang mana. Hanggat makuha mo ang mana na ito, maaari mong ibagsak ang Tianggang at lumaban sa Heavenly Dao. Gusto mo bang kunin ang pagsubok dito? Si Xiao Xuan, bilang mapanuri, ay agad na nagtanong, anong uri ng pagsubok? Ang Tusong Inner Demon ay hindi makapaghintay, nakangisi na parang pusa. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang daliri diretso kay Lei Jianfang, ang kanyang mukha ay baluktot sa isang tusong ngisi at idineklara, kung gusto mo ang manang ito, kailangan mong alisin ang taong kasama mo dito. Si Lei Jianfang, ganap na nagulat sa kanyang masasamang salita, ay nagulantang at bumalik sa kanyang tunay na anyo, umaalingaw, ano? Pagkatapos ay tiningnan ni Lei Jianfang si Xiao Xuan, sinasabing awkwardly, Shifu, ako. Hindi ba maling si Xiao Xuan, ngumisi lang ng may alam. Pagkatapos, hinimas niya ang kanyang baba, sinasabing may sarkastikong tono, Jianfang, ang Void Abyss Immortal Emperor ba na ito ay talagang hardcore tulad ng sinasabi mo? Nakakaramdam ako ng kakaibang vibe sa pagsubok na ito, alam mo. Ang natitirang kaisipan, na inis sa mga salita ni Xiaowan, ay umalangaw, kawalang galang.
Isang mortal lamang ang naglakas loob na questionin ang isang immortal emperor. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang spiritual chi, handa na parusahan ang lalaki. Mabilis na kumilos si Xiaowan, nagtayo ng harang upang harangan ang mga atake ng natitirang kaisipan habang binibigyan siya ng mapanlait na tingin at walang pakialam na ikanlik ang kanyang dila. Oh, talaga. Naiintindihan ko na ngayon. Nakita na pinili ni Xiaoshuan na labanan siya, mabilis na sumigaw si Lei Jianfang, Shifu. Pagkatapos nito, bigla siyang lumuhad sa lupa, ipinagdikit ang kanyang mga kamay at yumuko, Shifu. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.